Sa pagpapatuloy ng komunikasyon namin ng aking kumare na si Stella sa chat, ay lalo itong naging marahas at mapanukso habang tumatagal. At bandang huli, ay tila panahon pa nga yata ang gagawa ng paraan para kami makagawa ng kasalanan sa personal. Nagantay ako ng ilang segundo at lumipas pa nga ang minuto. Hindi pa rin naglalagin ulit si Stella sa Yahoo Messenger. Nako, mabibitin pa yata ako Sabi ko nang biglang mag-ring ang telepono. Hello? Bahati ko. Ling, busy ka ba? Tanong ng misis ko sa kabilang linya. Hindi naman, Ling. Bakit? Tanong ko. Tatawag dyan si Stella. Puntahan mo raw at ipapaayos yung computer niya. Importante lang daw sabi ng asawa ko. Pagkarinig ko ay biglang lumakas ang kabog ng puso ko at napangiti. Okay. Tanging sagot ko at ibinaba na ng misis ko ang telepono. Malamang busy sa floor nila kaya parang nagmamadali siya nung kausap ko. Importante pala Sobrang pilya din talaga. Hindi makapag-antay sa isip-isip ko. Nagring ulit ang telepono. Inangat ko ulit. Hello? Sagot ko. PJ, favor naman Ani ni Stella. Nasabi na ni Jenny. Pupunta na ako dyan para ayusin ang computer mo. Sabi ko. Nakakasabik talaga si Stella. Wala siyang kamalay-malay na ang kausap niya sa Yahoo at ako ay iisang tao lang. Ang taong lagi niyang tinatawag pag nasisira ang computer niya. Naku, salamat talaga PJ. Kailangan ko lang kasi talaga ng computer. Pagpapasalamat niya. No problem. Sige at maya-maya lang ay andyan na ako. Sagot ko sabay baba ng telepono. Excited ako at para akong makikipag-date. Nagbihis ako at nagpabango. At ilang minuto pa, nagdadrive na ako papunta sa kondo ni Stella. May nabubuong plano sa aking isipan. Ano kaya? Sa loob-loob ko. Mapapapayag ko malamang yun. Mahilig din sa isip ko. Papakiramdaman ko kung pwede. Gagawin ko na talaga. Pasya ko. Pagkarating ko sa kondo, kumatok ako at binuksan ni Stella ang pintuan. Hi, bati ko. Ay, salamat. Pasensya na PJ. May importante lang kasi akong ginagawa kaya need maayos ngayon yung PC. Pagpapaumanin ulit ni Stella, sabay beso sa akin. Ang bango niya, grabe. Ganun pa rin ang suot ni Stella. Kung anong nakita ko sa webcam niya kanina, yun pa rin. Sandong manipis at nakashort siya ng maiksi pero walang suot na underwears. Sige, tignan ko na yung computer, sabi ko. Sinamahan ako sa kwarto ni Stella kung saan nandun ang computer niya. Yan parang naghang lang siya, wala naman akong magawa, sabi pa ni Stella. Ano bang ginagawa mo nung mangyari to? Kunwaring hindi ko alam ang milagro ang ginagawa niya. Nagtatype lang ako tapos bigla na lang nagloko. Pagsisinungaling niya. Sige, ikaw nang maupo sa may computer mo. Papatayin ko lang yung power at i-reboot natin, sabi ko. Tinanggal ko sa pagkaka-plug sa kuryente ang computer para lang ma-shutdown to. Sinaksak kong muli at inuon to nang makapag-reboot na. Mukhang okay na, sabi ko habang nakayuko ako sa likuran ni Stella sa may balikat niya. Napakabango talaga, palibhasa bagong paliko. Oo nga pero bakit naghang kanina? Tanong niya. Bakit naghang? Hindi ko sure Gusto mo ulitin mo yung ginagawa mo kanina para malaman natin kung anong problema? Sagot ko. Bale, binuksan ko lang yung Microsoft Word. Tapos, hindi na alam magsasabihin ni Stella. Bahagya akong nilapit ang mukha ko sa mukha niya. Ang hangin na galing sa ilong ko ay dumadaplis sa kanyang tenga. Parang napapasinghap si Stella. Kitang-kita ko ang pananayon ng balahibo niya.
Pahilang sambit ni Stella na parang kinakabahan at hindi mapakali sa aking pagkakalapit sa kanya. Tapos ano? Bigla na lang naghang ganun ba? Mainang tanong ko na halos ang bibig ko ay nakadikit na sa tenga niya. Ha? Oo, mahina niyang tugon. Sumulyap ako sa harapan niya. Halata ko ang kalusugan noon. Grabe talaga si Stella. Panalo? Ramdam kong baka hindi na ako makapagpigil sa kanya. Wala naman dapat maging problema noon. Wala ka naman na ibang napindot, no? Pagtatanong ko. Wala naman. Nakabigit niyang sagot. Okay na siguro yan. Sabi ko habang nakatingin sa kanyang makinis na balikat. Okay. Sagot ni Stella. Stella, okay ka lang? Puna ko. Bago pa siya makasagot, tumayo ako sa may gilid niya. Humarap ako sa kanya. Kita ko ang pagsulyap ni Stella sa umbok ng aking pantalon na nakatapat sa kanya. Idinapo ko ang kaliwang kamay ko sa noo niya. Parang mainit ka, sabi ko. Ha? Wala lang yan. Mahina niyang sambit. Lumapit akong lalo. Talagang sinusubukan ko si Stella kung bibigay. Kabuhok na lang at didikit na ang harapan ko sa mukha niya. Pero panakaw tingin pa rin si Stella. Ibinaba ko ang kamay ko papuntang leeg niya. May lagnat ka yata eh. Bakit ang init mo? Tanong ko. Ha? Hindi. Wala akong lagnat. Nauutal niyang sagot. Bakit ang init mo? Ulit ko habang patuloy pa rin pinapakiramdaman ng kanyang leeg. Napansin ko napapapikit siya minsan. Baka tinablan na siya sa sitwasyon namin. Papalag kaya to? Tanong ko sa aking sarili. Stella? Mahina akong sambit. Ha? Parang nabigla si Stella. Hindi niya na malaing nakatitig na talaga siya sa zipper ng aking pantalon. Anong tinitingnan mo? Tanong ko. Ha? Wala. Nervyos niyang sagot. Gusto mo bang makita? Nag-aalangan kong tanong. Ang alin? Pa-inosente pa niyang tanong. Yang sinisipat mo kanina pa, sagot ko. Ha? Gulat niyang sambit at tila nahihiya dahil nahuli ko siya. Sa puntong yon, mabilis ang sumunod na naging aksyon ko. Bumaba ang haplos ko mula sa balikat niya pailalim sa kanyang sando. PJ, anong ginagawa mo? Bulalas niya. Ang ganda mo, Stella. Ang sabi ko. PJ, teka. Tila nag-aalangan niya ang sambit. Pero sa kabila ng kapilyuhan ko nung oras na yon, hindi niya ako pinigilan. Kaya nagpatuloy lang ako sa pagpapakasasa. Gusto mo bang makita? Tanong ko ulit. PJ, wag. Baka malaman to ni Jenny. Pagtutol niya. Ilihim natin ni Stella. Tayo lang makakaalam. Sagot ko. Pero PJ, mali to eh. O sige, sabihin mong ayaw mo itong nangyayari at ititigil ko, Stella. Sabi ko. Hindi siya sumagot at napatingala na lang siya sa kisame na parang natangay na rin sa sitwasyon. Titigil na ba ako? Aalis na ba ako? Huling tanong ko sa kanya. No. Mahina niyang sagot habang nakaiwas ang tingin nito sa akin na parang nahihiya. O sige, ibaba mo na ang pantalon ko, Stella. PJ? Gulat na sambit niya. Sige na. Huwag ka nang magkunwari, sabi ko. Nag-aalangang sumunod sa akin si Stella. PJ, papatayin tayo ni Jenny, ang sabi niya. Shh, lihim nga natin to so hindi niya malalaman. Sige na, huwag ka nang mahiya. Hindi ko may boss si Stella. Marahan niyang tinanggal ang sinturon ko. Pagkatapos ang butones at zipper naman ng aking pantalon. Kusang bumagsak ang pantalon ko sa sahig. Sabay baba niya rin agad sa aking boxers. Parang nagulat bigla si Stella. Unti-unti kong pinaluhod si Stella sa aking harapan. Hindi siya tumutol, bagkus ay kusa patong tumugon sa gusto ko.
At nagulat ako kasi kahit kabado at nag-aalangan, ay ibang klase pa rin ang husay ni Stella sa pagbibigay aliw. Nakakapaliw. Hindi ko naranasan ng ganito sa asawa kong si Jenny. Para akong mapapasuko ng maaga. Agad akong yumuko at sinuyo ang mapupula niyang labi. Ramdam ko ang tamis ng aming palitan. At habang nangyayari yun, ay inalalayan ko siya patayo. Nang makatayo na siya ay niyakap ko siya na para bang siya ang asawa ko. Stella, humiga ka. Bulong ko sa kanya. Agad namang nahiga si Stella sa kama niya. Sabay itinilapon ang suot niyang santo sa sahig. Ang mga paa niya ay nakalawlaw lang sa baba. Hinila ko ang garter ng kanyang shorts pa ibaba. At sa puntong yun, ay tuluyan ko nang nasilaya ng malapitan ang magandang tanawin ng aming kumari. Nakakabaliw, napakakinis at napaka-sexy nito. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Ibinikwas ko agad ang kanyang mga binti at lumapit. Napayakap ng mahigpit sa akin si Stella na para bang sinasabing akin ka na lang. Alam naming malito pero dahil sa natalo na kami ng kahinaan, ay itinuloy namin. Halos pumako ang mga kuko ni Stella sa aking likuran nang tuluyan ko na siyang makuha ng buong buo. Para akong isang halimaw ng oras na yun, ni hindi ko makontrol ang aking sarili. Napansin ko ang pagkunot ng noo ni Stella. Matagal kasi itong nabakante sa lalaki, kaya ganoon na lang ang kanyang naging reaksyon. Maya-maya pa ay kita ko na sa mukha ni Stella ang aliw at ngiti. Parehas kaming natangay at sumasabay na rin sa bawat galaw namin ang pag-uga ng matibay na kama. Nakailang ulit pa kami ni Stella. Uhaw na uhaw kaming dalawa sa isa't isa. Pumwesto kami sa tokador na may salamin. Pinaharap ko siya sa salamin kaya napahawak to sa ibabaw ng tokador. Kitang-kita ko mula sa likuran niya ang magandang mukha niya. Nakatingin siya sa akin mula sa salamin. Dinikit ko ang katawan ko sa likuran niya at niyakap ko siya. PJ, last na to ha? Sambit niya habang medyo nakangiti sa akin. Sa puntong yun ay muli naming pinagsaluhan ang isa't isa. Pagod na pagod kami ng oras na yun. Hindi ko alam pero naibus ko lahat ng meron ako kay Stella dahil siguro sa kikil ko. Kinabahan ako dahil baka magbunga ang pagkakamaling to pero iwinaksi ko muna to sa aking isipan. Bumagsak kaming pareho sa kama. Napahiga ako at si Stella naman ay napayakap sa aking harapan. Nagustuhan mo ba? Tanong ko. Oo, matipid na sagot ni Stella. Bakit ang hina ng boses mo? Kanina grabe ka makahiyaw eh. Ang biro ko. PG, seryoso to. Pag nalaman ni Jenny to, lagot tayong dalawa. Kaya nga wag nating ipapaalam eh. Ayaw mo ba nung ginawa natin? Tanong ko. Hindi ko alam. Sagot niya. Hindi mo alam pero halos mabaliw ka na sa akin kanina. Buwelta ko. Hindi nakakibos si Stella. Napahiya siguro dahil kahit anong sabihin niya, hindi niya makakailag na gustuhan niya ang namagitan sa amin. O ano, natahimik ka? Sambit ko. Natatakot lang kasi ako eh. Baka malaman ni Jenny at baka mabuntis mo ko. Baka ani ni Stella. Shh, tama na yan. Walang makakaalam. Tayong dalawa lang. Isagot ko sabay halik sa kanya. Magkayakap kami habang nakahiga at alam naming dalawa na sa ilang sandali lang ay pwede pang may mangyari ulit sa amin. PJ, paano na? Tanong ni Stella. Anong paano na? Balik ko. I mean, Juan, after nito, ano na? Tanong ni Stella. Ayaw mo bang maulit? Tanong ko. Hindi kumibo si Stella. Muli akong humaplos sa katawan niya paibaba. Ako gusto kong maulit, Stella. Iba ka. Teka, PJ. Baka mag-alala si Jenny sa'yo. Ani na Stella. Hindi ako kumibo. Hinanap ko ang wireless phone niya. Nasa side table ang higaan niya.
inabot ko to. Pagkatapos, nag-dial ako. Nung nag-ring na sa kabilang linya, ibinigay ko to kay Stella. Sabihin mo, hindi pa ako tapos. Utos ko kay Stella. Hello? Jenny, please? Sabi ni Stella. Habang kausap ni Stella si Jenny, ay muli kong ibinukas ang mga hita niya, habang nakadagan pa rin ito sa aking harapan. Ilang saglit ay pigil na boses agad ang narinig ko kay Stella. Pilit niyang pinipigilan ang boses niya dahil baka makahalata si Jenny. Hello Jenny? Nagkakanda utal-utal na sambit ni Stella. Kwan, hindi pa tapos si PJ eh. Gusto mo bang makausap si PJ? Kagat-labi niyang tanong kay Jenny sa kabilang linya. Okay, sabihin ko na lang sa kanya. Pigil na boses na sagot ni Stella. O sige, bye. Paalam niya at sabay off ng telepono. Nang maibaba ang phone, ay nagkatinginan kami sa mata. Pero napansin ko ang bahid ng hiya sa kanyang muka. Huwag kang mahiya, pareho nating ginusto to, ang sabi ko. Kasi, ani ni Stella. Wala nang kasi, basta enjoy lang natin ang mga sarili natin. Sambit ko. At doon na nga nagsimula ang lihim namin. Walang oras ang sinayang namin ng araw na yon. Para kaming lantang gulay pagkatapos. At pansin ko nga na hindi makalakad ng diretso si Stella nang ihatid niya ako palabas ng kondo. Marahil dahil sa walang kasawaan namin ng mga sandaling yun. PJ? Ano yun? Sagot ko habang magkahawak kami ni Stella patungo sa labas ng kondo. May gusto lang sana akong sabihin bago ka umuwi. Nahihiyang sambit niya. Abangan ang susunod na kabanata ng ating story. Welcome to Miss Gali Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang part 7 ng ating story. Habang palakad kami ni Stella palabas ng condo unit niya, ay magkahawak ang kamay namin na para bang bagong magkasintahan. Hindi pa rin ako makapaniwala na may namagitan na sa amin. Ang maganda at sexy kong kumare na matagal ko na ring inaasam ay tuluyan ko nang nakuha ng buo. Ang maganda at nakakaakit niyang katawan ay napasa akin na. Kahit sobrang mahal ko ang aking asawa, nasilaw pa rin ako sa ganda ni Stella. Hindi ako makapaniwala sa aking sarili. PJ, sambit ni Stella. Bakit Stella? Tanong ko. May gusto lang akong sabihin bago ka umuwi. Nahihiyang sambit niya. Ano yun? PJ, huwag mo sanang isipin na pakawala akong babae ah. Bakit ko naman iisipin yun, Stella? Kasi bumigay ka agad ako sa'yo. Sa'yo ko lang to naramdaman. Matagal na kasi akong may gusto sa'yo, PG. Nainggit nga ako kay Jenny dahil sa kanya ka napunta. Huwag mo isipin yun. Kagustuhan nating pareho to. Walang personalan. May pangangailangan ka, may pangangailangan din ako. So magtulungan tayo. Natatawa kong sabi. Bakit? Hindi ka ba satisfied kay Jenny? Tanong ni Stella. Satisfied naman. Kaso, sabi nga nila, variety is the spice of life. Masarap tumikim ng ibang putahe. Sagot ko. Ganon. Putahe lang pala ako para sa'yo. Nagtatampong baling ni Stella. Hindi naman sa ganon. Basta iba ka, Stella. Lagi mong napapagising ang pagkauhaw ko. Makita lang kita para akong nawawala sa sarili ko. Talaga? Tanong niya. Oo, tignan mo. Pauwi na ako pero parang gusto ko pang umulit sa'yo. Ha? Baka mag-alala na si Jenny. Inihiyang sagot niya. Pagkasabi niya noon, kinabi ko si Stella palapit sa akin. Hinalikan ko siya sa labi at gumanti naman siya. Akin ka lang ni Stella. Huwag kang papadol sa iba. Kundi, hindi mo na matitikman ulit ang naranasan mo kanina. Oo. Sa'yo lang ako. Ikaw lang ang gagamit sa akin, PJ. Medyo nahihiya niyang sagot.
Makaraan ng ilang minuto ay nagdesisyon na akong umuwi na at baka magduda ang asawa ko. Nagpaalam ako kay Stella at pareho kaming may ngiti sa labi bago naghiwalay. Habang papauwi, nakapag-isip-isip ako. Paano nga ba kung nabuntis ko si Stella? Sana pinigil ko na lang ang sarili ko kanina. Natalo ako ng aking kahinaan at kapusukan. Gago ka talaga, PJ. Hindi ka nag-iingat. Mura ko pa sa sarili. Kahit papaano, nakukonsensya din ako. Mahal ko ang asawa ko. Mahal ko si Jenny. Pero iba si Stella. Iba ang dating niya pagdating sa kama. Yung tipong makakarami ka talaga dahil sa nakakaakit niyang anyo. Pagkarating sa bahay, nakaramdam ako ng pagod. Dumiretso muna ako sa banyo para maligo. Pagkatapos, nagbihis ako ng pantulog. 9:00 pasado na pala kaya tumawag ako sa ospital kung saan naka-duty si Mrs. Jenny, please? Pati ko. Oling, nagawa mo na ba? Tanong ni Jenny. Oo, medyo natagalan nga ako eh. Hindi ko alam kung ano bang problema ng computer ni Stella. Pagsisinungaling ko kay Mrs. Ganun ba? Tingin mo ba dapat na siyang bumili ng bago? Tanong pa ni Jenny. Okay pa naman yung kanya. Hindi ko lang alam kung anong sira noon. Dagdag ko pa. O sige, bukas kasi magsha-shopping kami eh. Kung ano, baka isuggest ko sa kanya magtingin-tingin na rin ng bagong computer. Lalabas kayo bukas? Tanong ko. Oo, hindi ba nasabi sa'yo ni Stella? Susunduin niya ako sa bahay bukas ng hapon. Sagot ng asawa ko. Wala naman siyang nabanggit, Ling. Kailangan ko pa bang samahan kayo? Tanong ko pa. Hindi na, kahit kami na lang, Ling. Sambit ni Jenny. O sige, Ling, tulog muna ako ha. Inaantok na kasi ako eh. Paalam ko. O sige, good night. Paalam din ng asawa ko. Pagkababa ng telepono, nahiga ako kaagad sa kama at iniisip pa rin ang nangyari sa aming dalawa ni Stella. Hindi pa rin ako kontento. Gusto ko pag maulit yun. Nakaidlip ako na ang huling larawan sa aking isipan ay ang makinis at sexing katawan ni Stella. Mahimbing ang pagkakatulog ko. Naalimpungatan lang ako dahil sa liwanag. Binuksan ko ang mata ko. Nakabukas ang ilaw ng kwarto. Nabigla ako sa aking nakagisingan. Si Stella at si Jenny ay nasa may paanan ng kama. Nakayuko lang si Stella habang si Jenny naman ay galit na galit ang mukha. Walang hiya ka? Sigaw ni Jenny. Agad akong natakot at kinabahan. Sa puntong yun, ay ang unang sumagi sa isipan ko ay baka nagsumbong si Stella kay Jenny tungkol sa namagitan sa amin. Hindi ako nakapagsalita ng ilang segundo. Para akong nawala sa sarili dahil sa takot na nararamdaman. Bakit? Natataranta kong tanong. Nagmamaang-maangan ka pa, ha? Sinabi na sa akin lahat ni Stella. Galit na balik ni Jenny. Ang alin? Anong pinagsasabi mo? Patuloy ko pa rin pagkukunwari. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Paulit-ulit na sabi ng asawa ko. Hindi nga. Baling ko naman. Hindi pala ha. Stella, sabihin mo. Sabihin mo kung anong pinagtapat mo sa akin. Tumingin ako kay Stella. Hindi ito umiimik. Parang pati siya ay takot at parang itong maamong tupa sa tabi ng aking asawa. Nang ibaling ko ulit ang tingin ko kay Jenny, nakita kong pasalubong ang palad niya sa aking pisngi. At isang malakas na sampal ang tumapo sa akin. Walang hiya ka? Pati kaibigan at kumari natin tinalo mo. Masyado kang mahilig. Hindi ka makontento sa isa, PJ. Sigaw ni Jenny. Natameme lang ako. Hindi makapagsalita. Hindi ako makasagot. Huling-huli na ako. Wala na akong pwedeng gawing palusot. Alam na ni Jenny ang lahat. Alam na niyang nagtaksil ako sa kanya. Alam na niyang nagtikiman kami ni Stella. Pero bakit sinabi ni Stella? Akala ko ba may usapan kami na ililihim namin ang lahat? Akala ko ba uulitin pa namin yon? Pero bakit iba ang nangyari?
Ang daming katanungan sa aking isipan na hindi ko lubos mawari dahil sa kinakaharap kong sitwasyon ngayon. Sawa ka na ba sa akin ha? Dagdag pa ni Jenny. Sunod-sunod ang mga dumapo sa aking sampal. Hampas, suntok, hindi ako umilag. Tinanggap ko lahat. Sawa ka na ba sa akin? Kaya naghanap ka ng iba, PJ? Ha? Paulit-ulit na sabi ng asawa ko. Hindi pa rin ako sumasagot. Bahagya akong napayoko. Hindi alintana ang mga dumadapo na sampales sa akin. Bakit? Mas magaling ba siya sa akin? Sumagot ka! Ani ni Jenny. Jenny, may ina akong tugon. Sumagot ka, PJ. Mas magaling ba sa akin si Stella? Mas nasarapan ka ba sa kanya? Hindi pa rin ako sumagot dahil sa hiya ng aking ginawa. Pues, ayaw mong sumagot ha? Sabi ni Jenny sabay marahas na binaba ang aking short na kulang na lang ay mapunit. Tinulak ako ni Jenny kaya napahiga ulit ako sa kama. Jenny, ano ba to? Bulalas ko. Ngayon mo sabihin sa aming dalawa ni Stella kung sinong mas magaling, PJ. Ani ni Jenny. Nabigla ako sa simulang gawin ni Jenny. Tuluyan niyang binaba ang boxers ko at binalandra ang pinakatatago ko. Hiyang-hiya ako ng oras na yon. Hindi ko na siya napigilan sa sobrang gulat. Pipili ka sa aming dalawa kung sinong mas magaling, PJ. Tila nababaliw na pananalita ni Jenny. Stella, halika rito. Utos ng asawa ko sa kaibigan niya. Nakapatigin ako kay Stella. Hindi pa rin to tumitingin sa akin. Lumapit siya sa amin ni Jenny at pinapwesto siya ng aking misis sa gilid ng kama malapit sa akin. Ayan, magpakasasa ka sa mister ko. Parang robot na tumalima naman si Stella. Umaplos ito sa aking abs pababa at saka yumuko. Napapikit na lang ako bigla sa ginawa ni Stella. Ling, tama na to. Nakuha ko na ang punto mo. Mahina akong sambit. Aba, ayaw mo ba nito? Kunwari ka pa eh. Ilang beses nga akong nagpakasawa nitong malanding to kanina. Tapos ngayon aayaw-ayaw ka? Galit na baling ni Jenny. Diyan ka lang. Huwag ka nga angal. Tuturuan ko kayong dalawa ng leksyon. Dagdag pa niya. Lumapit sa may punong katawan ko ang asawa ko. Hinagilap ang dulo ng aking t-shirt at kinalasto sa akin. Pagkatapos ay lumapit siya kay Stella. Siya naman ang sinimulang alisan ng suot. Una niyang tinanggal ang pantalon ni Stella. Hindi pumalag si Stella. Hinayaan niya lamang si Jenny. Pagkatapos ay ang t-shirt naman ni Stella ang inalis niya hanggang sa wala nang matira kahit panloob. Bumungad sa harapan namin ang magandang tanawin ni Stella. Ah, kaya naman pala eh. Ani ni Jenny. Jenny, anong gagawin mo? Kinakabahan ko ang tanong, pero hindi ako sinagot ni Jenny. Kaya naman pala atat ka dito sa kaibigan ko eh. Panalo naman palang katawan. Sabi ni Jenny sabay pumwesto sa likuran ni Stella. Ako naman ay nasa kama pa rin at nakatihaya si Stella sa gilid naman ng kama katabi ko. Sige Stella, gawin mo ang gusto mo sa asawa ko. Galingan mo ngayon at mukhang walang kagana-gana ang mister ko. Ani ni Jenny. Jenny, tama na to. Nagsisisi na ako. Sambit ko. Huwag ka nang magkunwari, PJ. Tingnan mo ang kaibigan ko. Ang sexy, no? Kaya siguro hindi mo napigilan ang sarili mo. Makinis at malusog ba? Eto ang mga gusto mo, hindi ba? Sabi ni Jenny, sabay haplo sa bewang ni Stella pataas na para bang pilit akong pinapasabik. Hindi ako makapaniwala sa tagpong yun. Hindi ako makapaniwala sa mga kinikilos at sinasabi ni Jenny. Hindi rin ako makapaniwala na hindi man lang tumutol si Stella. Hindi man lang to umiimik. Dahil sa inasal ni Jenny at Stella ay tuluyan na akong tinablan. Tuluyan akong nag-init. Nagulat na lang ako nang biglang sumampa sa akin si Stella. Marahan niya akong hinalikan. Kasabay noon ay muli niyang isinuko ang sarili sa akin sa harapan pa mismo ng aking asawa.
Unti-unti nang umuga ang kama. Napapikit na lang ako sa nangyayari. Isang pigil na boses ang narinig ko mula kay Stella at napadingala sa kisame sa tindi ng natamasa. Pagdilat ko ng mga mata ko, nasa tabi ko na si Jenny. Wala na ring suot. Bumulong sa akin si Mrs. Magaling ba siya, PJ? Mas magaling ba siya sa akin? Ulit ng asawa ko sabay halik sa puno ng tenga ko paibaba. Sa puntong yon, hindi ako nakasagot. Hinayaan ko silang dalawang gawin ang gusto nila sa akin. Hinayaan ko na ipakita nila sa akin kung sino ang mas magaling sa kanila pagdating sa kama. Tila isang kompetisyon ang nangyari, pero hindi pa rin ako makapaniwala. Totoo bang nangyayari ito? Baka sa mukha ni Stella at Jenny ang kabaliwan at aliw habang salitan sila sa aking ibabaw. Wala akong magawa kundi mahiga lang at hawakan ang kanilang bewang sa aking harapan. Walang humpay na nagpakasasa silang dalawa sa akin. Ubos na ubos ako ng oras na yun. Paulit-ulit at walang kapaguran ng dalawa. Pero isang bagay ang ikinagulat ko nang magdesisyon si Jenny ng isang bagay. PJ, kay Stella mo ibuhos lahat. Huwag sa akin. Siya ang buntisin mo. Pabulong sa akin ni Jenny. Wala akong nagawa kundi kumalas kay Mrs. at lumipat sa tabi ni Stella na tila narinig ang sinambit ni Jenny. Muli kong ibinukas ang mga binti ni Stella pero pinigilan niya ako. Alam kasi nito na lalong gugulo ang sitwasyon naming tatlo pag sinunod ko ang gusto ni Jenny. PJ, wag. Pakiusap ni Stella. Pero parang wala akong narinig ng sandaling yun. Ang tanging nasa isip ko lang ay sundin si Jenny sa takot. Para akong robot na ginawa ang utos ni Jenny. Halos maiyak si Stella nang muli ko siyang isandal sa kama at angkinin. At sa huling pagkakataon ay dahan-dahang umuga ang matibay na higaan. Saksi ang misis ko sa tagpong yun. Maya-maya ay napapikit ako ng tuluyan kong marating ang rurok at sukdulan kay Stella. Hingal na hingal ako at pawisan. Pagdilat ko ng mata ko, nagulat ako dahil medyo basa ang short ko. Doon ko napagtanto na panaginip lang pala ang lahat. Nakahinga ako ng malalim. Gabi na nang dumating si Jenny. Marami siyang pinamili. Hay nakuling! Biglang sambit ni Mrs. na ikinabahala ko. Abangan ang susunod na kabanata ng ating story.